Magandang hapon po. Makikidala po ng mga bata sa children's room. Lalo na po yung mga batang hindi makontrol. Yung po may edad na hindi po makontrol, mamaya po, ipagpe-pray natin. Kamusta po kayong lahat? Praise God. J1 Culture. I am a blessing. I am anointed. I am a believer. I am a good follower. I don't destroy, I live. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Amen. Palapakan po natin si Jesus. Sino po ang ready na sa word? Amen. Sige po, start na po tayo. 3 John chapter 1 verses 1 to 4. Basahin ko po sa inyong lahat. The elder to my dear friends Gaius, whom I love in the truth. So ang sumulat po nitong verse po ito ay si Paul. So meron po siyang alaga as in a group member na ang pangalan po ay si Gaius. Yan. Sinulatan niya po, binigyan ng love letter. Okay? As in friendly letter. Verse 2, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Verse 3, It gave me great joy to have some brothers come and tell about your faithfulness to the truth and how you continue to walk in the truth. Wow! Ang sabi ni Paul dito, meron daw po siyang great joy. Ano pa sabi? Number 4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Kaya po ang title po ng i-share ko po sa inyo ay Walking in the Truth. Let's pray. Father God, salamat Panginoon sa umagang ito. Lord, salamat sa mga taong dinala mo sa lugar na to. And I pray God na marami po kami matutunan. Hayaan niyo po na malakaran po namin yung truth. Hindi po kami madalan ng karamihan. Hindi po kami madalan ng environment, ng nakasanayan, kundi madala kami sa pamamagitan ng truth na nasa iyong salita. Father God, hayaan nyo na makapamuhay po kami ng naaayod sa iyong kalooban. Thank you, Lord God. In Jesus' name, Amen. Okay. Ang paglakad po sa katotohanan ay pag-a-align ng inyong buhay sa God's truth. Kahit hinihila ka ng mundo sa samot-saring principles at pananaw na hindi naman totoo. Napakarami pong ibe-break ni Lord ngayong umagang ito. Sino po ditong handang magpa-break? Sino po ditong handang talagang ang prayer mo, Lord, patamaan mo ako? Sinong ready? Ready ka na? Alam niyo po, talagang the truth will set you free. Kaya humanda ka talaga. Ang paglakad sa katotohanan ay pagpili ng buhay na walang kasinungalingan. Wow, pastor. Ano pa? Ang paglakad sa katotohanan ay pagpapailalim ng alam mo sa katotohanan ng Diyos. Parang may alam ka, pero dahil hindi kalooban ni Lord o wala sa salita ni Lord, ipapailalim mo yung gusto mo. Ano pa? Ang paglakad sa katotohanan ay pagpapakumbabang pagtanggap ng mga bagay na sinabi ni Lord. Ibig sabihin, kapag alam mo na hindi okay kay Lord, ibig sabihin, tatanggapin mo. Kahit masakit. Kahit mahirap. Tatanggapin mo ang katotohanan o ang truth. Mamaya maintindihan yung mga sinasabi ko. Medyo lalalim tayo na konti. General muna tayo. Ano pa? Ang paglakad sa katotohanan ay paninindigan sa katotohanan sa gitna ng pinaniniwalaan ng marami. Sa mundo pong ito, hindi po
majority is always right. Okay? Hindi po. Napakarami po nating ginagawa na malamang-lamang tinatanggap ng marami, pero hindi naman talaga totoo. Bakit? Kasi wala sa salita ni Lord. So pag-usapan po natin, how do I walk in the truth? Number 1, truth is something we live, not just believe. Truth is something we live, not just believe. Marami kayong maririnig. Ako naman naniniwala sa Diyos. Ako naman ay merong akin. Yan na. Pero ang totoo niyan, walking in the truth means living according to God's Word. Pag hindi nasa God's Word, ibig sabihin, you're not walking in the truth. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi mo muna na-check kung talagang biblical or not. Huwag ka munang maggagawa ng isang bagay or magdidesisyon sa isang bagay na hindi mo muna na-check kung talagang kalooban ni Lord. Pastor, paano yung halimbawa? Ang tanong ko po ay, gaano kadalas mag-toothbrush isang araw? Wala naman po yun sa Bible. Ano po ba? 1, 2, o 3? Ano po bang tama? Okay. Siyempre, yung mga ganong tanong, general po yun. Hindi na yun sasabihin pa sa Bible lahat. Alam ka naman pag sinabi lahat ng mga minimal lang, sasabihin lahat. Aba, napakakapal ng Bible, ano? Siguradong lahat ay, kung nakasulat lahat doon, napakahaba nun. Hindi na yung sinulat ng specific yon. Ang sabi lang ni Lord, ang iyong katawan ay body of the Holy Spirit or temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin, kung templo yan ng Banal Espiritu, ikaw, kung aari sa'yo isang toothbrush lang sa palagay mo, matutuwa kaya Banal Espiritu? Na mabaho ng iyong hininga? Yun ang tanong. Sa palagay mo, kung yung templo ng Banal Espiritu, okay lang ba sa'yo na mabaho ang hininga mo? Sa palagay mo, another rule, another verse, mahalin ang iyong kapwa, sa palagay mo, sa isang toothbrush. Tapos sa maghapon, ibinuga mo sa kapwa mo, pag-ibig kaya yun sa kapwa? Di ba, hindi na pag-ibig yun. So, hindi na kailangan isulat yung mga ganon. Ang isusulat natin, yung malimit or napaka-init sa mata ng marami. Yun ang pag-usapan natin. Yung parang binibigyan nila ng mga kakaibang filosofiya para lang may paglaban yung gusto nila katotohanan. Yun ang ating pag-usapan. Hindi yung ilang beses mag-toothbrush or pwede po bang hindi maligo. Hindi natin pag-usapan yun dito. Basta, yung templo ng Banal Espiritu, ingatan mo yan dahil hindi yan sa'yo. Okay? So yung mga maiinit na issue pag-usapan natin. Huwag yung mga issue na ganyan. Tuloy tayo. You cannot stand in the truth apart from the Word of God. So mahalaga po ang Word of God. That's why, lagi ko po kayong ini-encourage. Kayo po yung magbasa. Punuin niyo po ang sarili niyo ng Word of God. Para pag may dumating na mga issue, para pag may mga dumating na mga maiinit na topic, may dumating na problema, lagi mo mai-check, ano bang sabi ni Lord? Ano bang sabi ni Lord? 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. All scripture is God-breathed. Wow. So that the servant of God may be thoroughly equipped. So in short, dapat pala, equip ka ng Word of God. Hindi lang si pastor ang equip ng Word of God. Kasi hindi mo naman laging kasama si pastor. Hindi mo rin laging kasama yung katabi mo. May mga times na naghihiwalay din kayo minsan. So, ibig sabihin, dapat meron kang mga words of God na naka-equip sa sayo para pag nag-check ka ng truth, madaling i-check kasi meron kang word. So, if you don't know the word, may mga word kang hindi alam or marami kang word of God na hindi alam, you can't walk in the truth. Hindi ka pwedeng mag-walk sa truth nang wala kang alam sa word. Kailangan marami kang alam na word. Sa malamang, lalakad ka according sa iyong opinion kapag wala kang alam na word. Lalakad ka sa iyong emotion
Kung saan ako masaya, doon ako. Walang pakialaman. O, yan na. Lalaki ka na sa emosyon mo yan. Pero hindi yan ang truth. Ano pa? Pag hindi ka, wala kang alam sa word, anong gagawin mo? Maniniwala ka sa mga information na galing sa ibang tao na hindi naman totoo. Yan na po ang magaganap at mangyayari sa iyo. So, therefore, wala tayong mapapaniwalaan truth kung wala tayong nalalamang salita. So you need to read the word, listen to the word, umattend sa mga event na laging may word. Ano yung mga event na laging may word? O sa Sunday, meron tayong anniversary. Anong oras? Pwede kayo pumunta ng alauna. Pakipagkwentuhan, agahan nyo naman. Pastor, bakit po ba alas 2 hindi alauna? Para merong kang may palugit sa'yo. Para abutan mo naman yung praise and worship. Ano? So, meron po tayong time para makapag-prepare. Ano pa? Napakarami nating event. Kita nyo kanina, 5 minutes, napansin nyo, puro event. Ang daming event. Asan ka kaya? Ang dami nating event sa church. At least, umattend ka man lang kasi marami kang word na maririnig doon. May mga ibang umattend na leaders, halimbawa nasa event na, sasabihin ng isa, dapat napatin natin si brother. Dapat napatin natin si kuya. Wala dito, sayang. Yun yung mga sayang moments kasi wala ka. Sabi mo sa katabi mo, ba't ba laging wala ka? Laging wala ka? Ayan. So, kailangan kasi nakikinig ka ng word, nagbabasa ka ng word, umattend ka ng mga event para makarinig ng word. Huwag mong imimiss ang Sunday worship service kasi laging may word. Maya-maya may usapan na sa GC, hindi mo pa alam. Bakit? Wala ka eh. Hindi mo alam. May midweek tayo, umattend kayo ng midweek. May mga conferences. At kung hindi mo pa alam, may mga, halimbawa, may mga topics kang gustong itanong, halimbawa, gusto mo itanong kung may pusod si Adan. May pusod ba si Adan? Wala naman kasing umanak kay Adan. Hindi din siya iniluwal. So, mga ganung tanong, gusto mo itanong mo sa AG leader mo, yung nag-aalaga sa'yo. Okay? Kasi may mga tanong ka, doon mo itanong, wag doon sa kumpare mo na walang alam sa word. Wag doon sa kapitbahay mo, nakachismisan mo, wag doon mo itanong. Doon mo itanong sa may alam ng truth. Okay? Okay. Pastor, bakit ako maniniwala sa God's Word na ito ang truth? Bakit kaya masasabi natin na ang truth ay ang God's Word? Basahin ko po sa inyo. Matthew chapter 5 verse 18. Ang ganda ng verse na to. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Grabe! Mawawala daw ang langit at lupa, pero hindi mawawala kahit tuldok o kudlit. Imagine mo tong God's Word na to. Ganyan katindi ang truth. Hanggang mawala ang langit at lupa, andyan pa rin. Yan ang truth na pinaniniwalaan natin. Ito ang truth, kahit tuldok at kudlit ay hindi mawawala. Lahat ng salita daw ay matutupad. Kaya nung sinabi ni Jesus na babalik ako, mag-wait ka na. Hindi natin alam, second coming na pala. Ready ka na ba? Amen. O hindi ka nagsumagot ng amen siya. Mukhang kakabado ka. Ready ka na ba second coming? Amen. Ang mga Kristiyano excited pag second coming. Sabi nila, ibig sabihin, mawawala na tayo lahat dito. Excited ka dapat kung naglilingkod ka sa Panginoon. Pero kung hindi ka naglilingkod, matakot ka. Baka matagpuan ka kung saan. Baka hindi ka handa, doon ka matakot. Napakatibay po ng words ni Lord. Kasi kahit daw mawala ang langit at lupa, ay mananatili, matutupad lahat ng salita. Kaya yung mga pangako, pag nakakita kayo ng pangako, panghawakan nyo na agad. Kasi matutupad daw lahat na nakasulat eh. Imagine mo, napakatibay niyan. Eto na. Bawat tao ay may kanya-kanyang prinsipyo, pinaniniwalaan, at kung ano-anong mga dahilan
Ang tanong, hanggang saan ka dadalhin ang iyong truth? Hanggang ba mawala ang langit at lupa? Huwag mong ipaglaban o panindigan ang iyong pinaniniwalaan kung hindi naman aabutin niya ng walang hanggan. Tuong ipinaglalaban. Ano ba mga pinaglalaban natin sa buhay? Madami yan. Mamaya isa-isahin ko. At mamaya, tatamaan ang bawat isa. Sabi ng isa, maninindigan kami, pastor. Love wins. Yan ang truth niya. Okay. Atakin natin kasi kung hindi Kristiyano ang magwa-walk in the truth, maninindigan sa truth, sino pa? Tayo na yon. Yes, mahal natin sila. Pero, sasabihin natin ang truth na yon sa kanila. Pastor, maninindigan kami. Bakit? Love wins. Sasabihin ko, anong verse? Na love wins. Pastor, mahal namin ang isa't isa. Kahit may mali na. Or may mali na kaming ginagawa sa tingin nyo, pero sa amin, okay to, tama to. Okay. Ang tanong ko sa'yo, hanggang pinaglalaban mong yung love wins na yan, hanggang saan ang aabuti ng pagmamahalan na yan, hanggang walang hanggan? Ting, 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 ting. Hanggang walang hanggan ba yan? Hanggang mawala ba ang langit at lupa? Baka kapag nawala ang pira, naghiwalay na kayo? Hanggang mawala ba ang langit at lupa, kaya pinaglalaban mo yan? Baka hanggang mawala ang anuman, baka maghiwalay kayo. Kailangan pag pinaglaban mo hanggang walang hanggan. Hanggang saan naabutin ang prinsipyo mong iyan? Hanggang saan? Kaya maging matalino ka. O ito pa, Isaiah chapter 40 verse 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay namamalagi magpakailanman. That's the truth. Mamamalagi magpakailanman. Hindi nababali yung truth na yon. Hindi nababago yung truth na yon kasi namamalagi magpakailanman. Kaya kung may mga prinsipyo kang ilalaban sa akin at talagang ikaw ay talagang passionate na ilalaban yan sa akin, lagi ko lang naman tanong mananatili kayo ng magpakailanman? Hanggang saan ka aabutin yan? Hanggang saan? Yan gang ipinaglalaban mo yung mamamalagi magpakailanman. Dahil kung hindi, bakit tuo mong ipinaglalaban na ikaw ang tama? Nasa salita ni Lord ang tama. Kaya kung lagi mo yung ipinaglalaban, tatamaan ka sa akin. Ang sinasabi niya ang dapat mong paniwalaan dahil mamamalagi yon magpakailanman. Ba't ba tuong kang magigil? Ang mali ay mali. Alam nyo, para malaman kung mali na talaga, ang dami ng dahilan, humahaba ng sinasabi. Pag humaba ng sinabi, alam ko na, mali na yon. Ang daming dahilan, ako mali na yan. Kaya, kung si Lord ang nagsabi ng tama, yun talaga ang tama. Ang sinabi niyang dapat mong paniwalaan. Bakit maniniwala ka? Kasi yung sinabi niya, mananatili forever. Magpakailanman. Yun ang tama. Believe in the words of God. That is the first thing to do if you want to walk in the truth. Kailangan ma-expose ka sa maraming truth, sa Word of God. Marami kang matututunan, sobrang dami. Siguro dito, may marami na dito, 20 years ng Christian. Di mo hanggang ngayon nakikinig pa rin. Alam niyo kung bakit? Marami pa dapat matutunan. Hindi matatapos yan, lifetime. Kahit ikaw ay umabot na ng 80, makikinig ka pa din. Bakit? Marami pa dapat matutunan. Napakadami pa. So, ang unang step, kailangan mong malaman ng God's Word. Maniniwala ka sa God's Word. Yun ang first step. Ang second thing ay ito. Ang paniniwala or pananampalataya ay requirement ng kaligtasan. Tandaan nyo yan, ha? Ang paniniwala sa ginawa ng Panginoong Yesus, lahat ng ginawa niya ay para sa kabayaran ng ating kasalanan. Sino naniniwala doon? Okay, lahat ng ginawa niya. Nagpakahirap, namatay para sa iyo. Lahat yon para sa kabayaran ng kasalanan mo. Pero hindi natatapos sa paniniwala lang. Sabi ng iba, naniniwala naman ako sa Diyos.
Hindi doon natatapos, hindi lang believing. Hindi lang naniwala ka sa Diyos, hindi doon natatapos ang lahat. Ang paniniwala at pananampalataya sa Diyos ay hindi lang basta naniniwala ako pupunta ako langit. Naniniwala ako sa Panginoong Hesus. So pwede ko nang gawin ng kahit ano. Hindi ganun. Hindi ganun yun. Ang nagwa-walk in the truth ay naniniwala at namumuhay kasama ng Panginoon. Hindi sapat na naniniwala lang, sobrang daming naniniwala, pero hindi naman halata. Diga? Christian ka? Hindi halata, ha? Eh bakit? Alam niya lang ka salvation. Naniniwala sa Panginoong Hesus. Eh kita mo naman ang ugali, kabait. Ibang bait. Kasi believing lang meron, pero walang living. Kaya hindi pwedeng believing lang ng believing. Ay believing, di buhay nga. Kailangan living with Christ. Kailangan, time to time, may nag-iiba. Pumunta po kami sa sa dedication po ng building ng ating isang kapatiran by God's grace. Nagpa-dedicate po siya ng building, 40 palapag. Biyaya ni Lord. Alam mo, ang isa sa tumatak na sinabi ko sa kanya, nung daw po siya'y nakikinig dito sa church, ang dami daw pong nabago sa buhay nilang mag-ina. Imagine mo, hindi wala naman kami sinabi magbago. Pero dahil ang salita'y makapangyarihan, may ginagawa si Lord within. Kaya habang nakikinig ka ngayon, may ginagawa si Lord sa loob mo. Ito na yon. Naniniwala ka sa Panginoon at habang nakikinig ka, may inaayos si Lord sa loob. Akala mo'y nakangiti pa, pero sa loob ay duguan na. Akala mo'y nakangiti pa, pero sa loob ay umiiyak na. Nangungusap ng Panginoon, binabagambag na siya ng konsensya niya. Di ba? May nangyayari. Kaya praise God. Pastor, bakit ganon? Because the Bible teaches that truth is not just a principle, hindi siya basta principle. Jesus, you are my Savior, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, tapos na ang lahat. Hindi doon natapos ang lahat. Alam mo, the truth is a person. Ano is a person, Pastor? John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. In short, Jesus is the truth. It is a person. Hindi siya basta word. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, si Jesus ay nasa puso mo. Nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, si Jesus ay may ginagawa na sa buhay mo. May ginagawa niya sa loob. Na akala mo dati, wala-wala lang. Akala mo simpleng pagtanggap lang. Hindi. Merong ginagawa si Lord. Mamaya yung mga ginagawa mo sa buhay mo, inaayos na ni Lord. Hindi na yung tulad ng dating attend, uwi. Hindi na. Bawat attend, may kakaiba. May inaayos. Mama, inaayos ang family mo. Inaayos yung ugali mo. Dati magaspang, ngayon makinis na. Dati yung mga sinasabi mo, puro bad words. Ngayon, God's word. Diba? Iba na nagaganap. Ang truth ay hindi na lang salitang pinaniniwalaan mo. Ang truth ay bumaba sa lupa. Nung tinanggap mo si Jesus, ang truth pumasok sa puso mo. Ang truth may ginagawa sa buhay mo. Grabe, buhay na nga to. Dahil si Jesus ang model ng truth, kaya hindi ka na lang basta naniniwala sa word. Nung tinanggap mo si Jesus as your Lord, God, and Savior, ang truth ay namumuhay na sa puso mo. Sa buhay mo. Napansin mo? Napansin ko din. Okay. Noong nagsimula ka ng, sige. Tuloy lang. Ayan, kukuhanin na. Ayun. Kita nyo naman. Napansin mo nung nagsimula ka tumanggap sa Panginoong Hesus? Ano nangyari? Mas naging aware ka sa kasalanan. Tapat na. Nung hindi ka naman nag-church dito, ano ginagawa mo? Kahit ano pwede. Walang kabagabagabag. Nung nag-church ka dito,
Mali yun eh. Di ba? Sino nakaranas doon? Amen, amen. Di ba? Yung halimbawa, parang dati, simple lang sa'yo yung pagtaya-taya, no, tataya ka nakataya rito. Sabi ni Pastor, sabi ko, tataya. Di ba, iba na. Iba na. Yung may karelasyon ka, tapos may nakita ang iba. Si Pastor, sabi ni Pastor. Hindi pwede. Iba na ang labanan. Yung truth na alam mo yun ay kasalanan, buhay na sa'yo. Amen? Grabe talaga si Lord may ginagawa sa loob. Ang dami nang bumabagabag sa'yo tuwing may lie sa paligid mo. Sa tuwing may sin. Naiintindihan mo na ang mali ay mali kahit paanong idahilan mo. Kahit may paglaban mo sa akin na tama ka, mamaya-maya naiyak ka na, mali nga. Dati-dati ang tindi mo makipaglaban. Ilalaban namin ang pagmamahalan namin. Kahit anong mangyari. Pero nalakatin ka. Mali ito, mali. Mali. Bakit? Nangungusap na ang Diyos sa'yo. Hindi naman ako nangungusap. Si Lord. Bakit? Kasi naman, may Diyos ka na sa puso. May Diyos na. Noon na may wala. Naniniwala lang sa Diyos, pero hindi naman talaga nananampalataya. Iba na ngayon. Iba na. Truth is something we live. Not just believe. Wow, pumapasok. Kaya pala sabi ni Paul, dati hindi ko masyadong maunawaan ito, basta ko lang binabasa, pero ngayon medyo buhay na sa akin. Ano sabi ni Paul? Philippians chapter 1 verse 21a. For to me, living means living for Christ. Ay, ito pala yon. Living for Christ. Ito na pala yon. Hindi lang basta living for Christ. Living in Christ. Kaya pag lumalakad ka, wow, iba na yung lakad mo. Hindi ka na katulad ng dati. Ang mabuhay ay mabuhay para kay Kristo. You walk for Christ, you walk in the truth, nabubuhay ka sa katotohanan. Amen? Mas malinaw na ang mga ginagawa mo sa buhay, hindi tulad dati. Blurred. Ngayon, clear na clear. Alam mo na talaga kung kasalanan o hindi. Alam mo na ang truth. Amen? Iba na kaysa dati. Number 2. Ito gusto ko to. Truth exposes and defeats deception. Deception. Pastor, anong deception? Pag sinabi mong deception, it means panlilinlang, pandaraya, at pagsisinungaling. O mamili na lang kayo ng gusto nyong meaning. Pare-pares naman pangit. Ano? Panlilinlang. Para maganda yung panlilinlang. Nalilinlang ka. Alam mo ba noon, nalilinlang ka? Akala mo kapag gin ay tagumpay. At nasa ilalim yung kalaban. Di ba? Akala mo tagumpay. Pero nakakilala sa Panginoon, ay nako, hindi pala tagumpay. Hindi. Hindi tagumpay. Nalilinlang ka, kapatid. Akala mo ang magmahal ng marami ay tama. Ay may asawa ka na pala. Nalinlang ka, kapatid, nalinlang. Alam mo, ang truth, i-expose niya lahat. Woo! Sabi mo sa katabi mo, mukhang na-expose na. Mukhang na-expose na. Tatandaan nyo, walang lihim na hindi nabubunya. Pastor, biblical ba yon? Biblical yon. May verse. Assignment ko yun sa inyong lahat, ha? Walang lihim na hindi nabubunyag. May verse po talaga. Yung magsasabi ng verse sa isang araw, bibigyan natin ng 100 pesos. Maghanap po kayo, magbasa po kayo kung nasaan yon. Okay? Ephesians chapter 5 verse 13. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. Woo! Ang truth ay hinahalin tulad sa light, sa liwanag. Ang light na nag-e-expose ng mga nakatago sa dilim ay tulad ng katotohanan na nag-e-expose ng lahat ng mga kasinungalingan. Ang deception or panlilinlang ay may kapangyarihan lamang kapag ito ay pinaniniwalaan mo. So dahil Kristiyano ka na, alam mo na ang tama at mali, at kapag ginawa ang mali, alam mong mali talaga. Pero kapag ginawa mo ang tama,
mas masayang gawin. Kaya ibang may salita na alam. Tatandaan nyo ha, hindi lang siya, the truth will set you free. Hindi lang yun ha, kulang yun. The truth you know will set you free. Kailangan alam mo yung truth. Kasi pag hindi mo alam yung truth, hindi ka magiging malaya. Kailangan alam mo ha. Kaya ibang may alam na salita ha, hindi ka basta-basta naniniwala. Nag-check ka kung ayon pa ba ito sa salita. Yan, chinecheck mo. Kaya kung hindi mo alam ang salita ni Lord, hindi ka malaya. Ikaw ay nakakulong. Nakakulong sa mga maling paniniwala. Nalilin lang ka kapatid. John 8:32. Ito na yung verse. Then you will know the truth and the truth will set you free. Favorite yung iba yung the truth will set you free. Pero kulang. Basahin yung una. Then you will know the truth. Yan. Dapat alam mo yung truth. Bago ikaw maging free. Kapag hindi mo alam ang truth, hindi ka magiging malaya. Kaya kailangan alam mo ang truth. Magiging malaya ka lang kapag nalaman mo ang katotohanan at hindi ka nabubuhay sa kasinungalingan. Maraming i-expose si Lord ngayong araw na to. Sino gustong i-expose lahat yan? Tandaan, si Satan is the father of all lies. Yes, si Satan is the father of all lies. Si Jesus is the truth. Ang tanong, sinong tatay mo? Maganda na sigurado ha. Pag puro kasinungalingan, kilala mo na ang tatay mo. Okay? Pero kung puro katotohanan, kilala mo na ang tatay mo. Okay? Praise God. Yun ang mahalaga ha. Tandaan, kapag exposed na ang deception or panlilinlang, kasinungalingan, kailangan mo yung ma-defeat. Kailangan matalo. Once na-expose na yun ay mali, kailangan yung matalo. Sabi nyo nga po, kailangan matalo. Pastor, paano? Alimbawa, na-expose na, alam ko pong mali na, sige na. Alam ko na po, Pastor, alam ko na. Nagagalit pa. Paano kung matatalo yun, mali-defeat? How? Una mong gagawin, correct your wrong thinking. Renew your mind. Nagsisimula kasi lahat sa utak. Bakit ba naman yung utak na kung anong iniisip? Nagsisimula lahat sa utak, kailangan baguhin yan. Breaking false beliefs. Ayusin. At kapag na-break na, be humble and accept correction. Be humble. Tanggapin na may dapat ayusin. Dapat itama. Ano pa? Mamili kung saan ka ba talaga. Alam mo, ang ibang Christian, hindi talaga naninindigan. Ang iba, play safe. Sabi nyo nga po, play safe. Walang Christian na play safe. Bigyan ko example ha. Meron pong yung mga Israelites doon, may kanya-kanyang mga Diyos-Diyosan. Ang isa sa Diyos-Diyosan nila si Baal. Sabi nyo, Baal. Itong si Elias, propeta ng Panginoon. Si Elias, propeta. Naglalaban-laban. Eto na. 1 King 18:21. Si Elias ay lumapit sa buong bayan. Tandaan mo ha, 1 versus buong bayan. Parang ikaw lang yung Kristiyano sa inyo versus buong tondo. Ganyan ang labanan. O kaya ikaw lang versus buong Antipolo. O ikaw lang versus buong Marikina. Yan ang labanan. Si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang kuro-kuro? Play safe. Sabi nyo ka ba, play safe. Nagpapatalon-talon sila. Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Anong sunod? Ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. At ang bayan ay hindi sumagot sa kanyang kahit isang salita. Kita nyo na? Play safe. Sabihin mo sa katabi mo, pag mali, kailangan mali talaga. Huwag na magdadahilan. Bilang example pasensya na po kayo kung ako po ay medyo makakasakit na kaunti. Mahal na mahal ko po talaga kayo.
Kaya ko ito sasabihin dahil mahal ko talaga kayong lahat. Kasi kung hindi ko ito sasabihin, meron po akong ini-skip sa Bible. Okay? Pastor, konti lang naman. Hindi na yun masama. Isa lang eh. Sasabihin ko sa'yo, mali pa rin. At tumahimik ang sanlibutan. Pastor, isang ano lang naman, uubusin ko lang naman. Manindigan ka na, Kristiyano ka na, umaattend ka na sa church, may Diyos ka na sa puso, may Jesus ka na, manindigan ka na, alam mong mali yun. Huwag ka na magpatalon-talon. Lunes, ang tatay ko ay si Satanas. Martes, kay Jesus ako. At pagsapit ng linggo, banal-banalang kunwari. Hindi, manindigan ka na kapatid, ang mali-mali. Hindi yan, sasabihin ko, okay lang na kapatid, okay lang. Hindi laging bine-baby. Hindi laging bine-baby, ang mali-mali, period. Hindi kasi madidefeat ang panlilin lang ng kaaway kung lagi mong bine-baby at tumatalong ka sa magkaibang kuro-kuro. Sige, tama, pastor. Pero pag gagawin na, konti lang naman. Pwede na yun. Sige na. Hindi pwedeng ganon. Mamili ka kung ang Diyos ay Diyos mo. Kay Lord ka talaga. Mamili ka. Hindi pwedeng hindi. Si Lord ba o ang mundo? Pili. Pag pinili mo ang mundo, gugunawin kasi ito ni Lord, ikaw din. Hindi pang magpakailanman, ikaw din. Pili ang mundo. Si Lord or yan? Sige, pili na agad. Ang madali. Pili. Si Lord o si Kabet. Or si Kabet-Kabet. Pili na agad. Para matapos na agad. Kailangan desidido ka. Kristiyano ka na eh. Mag-iinom o hindi, pili agad sa dalawa. Hindi pwedeng depende. Hindi pwedeng depende. Nagpapatalon-talon ka sa dalawang kuro-kuro. Sabi ni Elias, kung ang Diyos ang Panginoon, sa kanya kayo sumunod. Kung si Baal, kay Baal kayo sumunod. Ganyan katindi si Elias noon. At ang kalaban niya, buong bayan. Grabe to. Napakatindi. Pastor, bakit po kailangan mamili? Kasi pag hindi ka namili, malilin lang ka talaga. Huwag mong timbangin sa pananaw ng mundo o sa pananaw ng marami. Kaya mamili ka kasi kapag nanimbang ka, mahuhulog ka. Maganda yung diretso ang lakad kesa naninimbang. Whoop. Ang naninimbang, ang tendency ay mahulog. Pero kung diretso lakad, hindi ka mahuhulog. Sino gusto mahulog? Pass. Next. Pastor, bakit kailangan mamili? Christian, the truth must be restored. Alam niyo po sa panahon po ngayon, ang dami ng truth na binabali ng marami. Napakadami na ngayon. Sobra. Kausap ko yung co-teacher ko isa. Hindi pala isa, dalawa pala yun. Kakwentuhan namin. May nabalitaan ako, ang tawag pala nila doon sa isang relationship, situationship. Ano po yung situationship? Ano, yung walang label, pero alam mo, friends with benefits. Ano yun? Wala lang, basta masaya lang. Situationship. May ganun pala. Alam mo, kung nagkasundo sila ng isang bagay na gagawin, di okay. Pagkatapos, okay na, tapos na. Situationship. Sabi ko, nasa sa Bible yun. Ang sabi sa Bible, walang sinabi doon nang igagawa kita ng kaparehas. Igagawa kita ng kapareha. Si Eva yon, hindi si Eva-Eva. Tandaan mo, si Eva ang ginawa, hindi ahas. Kailangan malinaw. Tatandaan niyo po yan.
At sa totoo lang sa situationship, kawawa po ang mga babae. Tulad yan, kawawa po kayo. Kaya huwag kayo papayag mga babae, itaas sa standard. Ayoko ng ganyan. Mag-commit ka kung ako talaga. Hindi yung pag na-fall, di ikaw. Kung hindi, di hindi. Ano yun? Taas-taas ang standard, mga babaeng Kristiyano. Okay? Sige, mamaya. Ano pa yun? Nasa dulo pa yun. Nasasabi ko. Nawawala sa outline. Nadadala ko ng damdamin. Lord, more. Sino bang gusto ng more? Christian, tinawag tayo para mabuhay kay Kristo. Para ipamuhay ang truth. Alam kong hindi madali. Pero dapat tayong manindigan sa katotohanan. Talunin ang deception ng kaaway. Ipamuhay ang salita. Ipakita sa lahat kung sino ang tunay na Kristiyano. Ipaalam sa marami ang truth sa pamamagitan ng buhay mo. Alam mo, it needs someone na magsabi ng truth. Kasi sobrang daming pinaniniwalaan ng tao ngayon na hindi naman talaga truth. Alam mo, ang pagsasabi ng truth ngayon, nakakamatay na, delikado na. Kita mo, minabaril. Sa leeg. Diyan yung kalupit ang pagsasabi ng truth. Ang truth ay masyadong inaatake ng mundo. Christian, it's time tayo naman ang atake sa mundo. Yung mga mag-asawa dyan, na naghihiwalay, kahit kasal na ang reason ay hindi na daw masaya. At sasabihin pa, kung anong masaya doon ka? Who told you? Nasaan nyo sa Bible? Walang ganon. Hindi ka nagpakasal dahil masaya lang. Nagpakasal ka dahil nangako ka sa Diyos at sa asawa mo na siya forever. At meron kang vows. Kaya hindi kasali doon yung salitang hiwalayan kasi hindi ka na masaya. Wala lang sinabi yung nagkasal sa'yo. Pag di na masaya ha, maghihiwalay kayo ha. Walang sinabing ganon. At ang gagawin mo ay kung saan masaya si Lord, hindi kung saan masaya ka. At masaya si Lord pag hindi mo iniwan ang asawa mo. Dahil tinupad mo ang pangako mo sa Diyos at sa asawa mo. Sabihin sa katabi, makinig ka. Okay lang, kahit ano. Basta walang inaapakang ibang tao. Oh. Sino nakarinig na nun? Wala naman tayong naapektuang ibang tao. Wala naman tayong naapakan. Okay na yun. Sabi ko sa'yo, sino nagsabi sa'yo? Truth ba yun? Wala kang inaapakang tao. Nagkakasala ka naman kay Kristo. Sinasaktan mo naman si Lord. Alam nyo namang mali. Tuloy pa. At sabi mo, wala naman tayong inaapakang tao. See? Buhay ko ito. Ako ang masusunod. Huwag kang makialam. Ba. Sino nagsabing buhay mo yan? Pahiram lang yan ni Lord sa iyo. Gamitin mo para sa lumalang, hindi para sa sarili mo lang. Oh! Aba! Gagawin ko kahit ano sa katawan ko. Akin naman ito. Lahat pwede. Tatatuan ko sa mata. Bubutasin ko lahat. Gagawin ko lahat. Ipaparitoke ko lahat. Ang tanong, sino nagsabi sa'yo na iyo yan? Templo yan ng banal na spirito, walang sayo. Ingatan mo dahil hindi iyo. Magmamahalan kami. Love wins. Babae ako, babae siya. Basta mahal ko siya, huwag kayong makialam. Lalaki ako, lalaki siya. Mahal namin ang isa't isa, wala kayong pakialam.
Huwag mo kaming husgahan. Oo, talagang ano yan, no? Talagang lumalaban pa. Ang nararamdaman namin ang aming susundin, mahal namin ang isa't isa, at ito ang sabi ng aming mga puso. Pastor, na sasabihin nyo dyan, magbe-verse na ako. Medyo galit na eh. James chapter 17 verse 9. James chapter 17 verse 9. Hindi na ilagay. Sasabihin ko na lang, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Hindi mo nauunawaan. Sabi sa verse, sinong makakaunawa nito? Ang puso ay mandaraya. Bakit ka naniniwala at nagtitiwala sa pusong mandaraya? Bakit ka nagtitiwala sa pusong napakasama? Ang nilalang ng Diyos ay lalaki at babae. At ayang truth na yan, hanggang kailan yan? Hanggang mawala ba ang langit at lupa? Hanggang walang hanggan ba yan? Kasi kung hindi, hindi yan truth. Mabuhay ka sa truth na sinasabi ni Lord. Kaya nyo pag parang ayoko na. Nagmumukha na ako dito diktador. Ano lang to, ang preaching ko ito isang beses lang sa 3 taon. Nabasin nyo, doon ipipreach na ganito. Hindi talaga. Pero kailangan i-preach eh, ang truth. Pastor, bakit nga ganun yung mga tao ngayon? Kung ano yung gusto nila, yun na yung truth. Ay wala na magiging truth. Kung anong gusto nila, yun ang truth. Hindi na magiging truth yun. Hindi na maging totoo. Bakit po naging ganon? May verse naman nagsabi. 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. Verse 4. They will reject the truth and chase after myths. Ito na yung time na ang gusto lang nilang pakinggan ay yung gusto nilang mapakinggan. Ang susundin ay ang kanilang own desires. Nire-reject ang truth. Many people today prefer comforting lies over uncomfortable truth. Grabe, no? And that's true. Totoo yan. Mas gusto nila yung comforting lies. Okay lang yan. Sige, tuloy nyo. Go with the flow. Comforting lies. Rather than, mali yan. Itigil mo yan. Kailangan maintindihan mo na hindi tama yan. Uncomfortable truths. Ito pa. Meron akong nakalimutan. Baka hindi nabanggit ano. Love yourself! Unahin mo naman ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Sarili ko muna naman. Selfie. Puro selfie. Oh. Love yourself first. Love yourself. Maganda ba pakinggan? Maganda talagang pakinggan, no? Pero hindi biblical. Who told you? Oh, puro who told you, ano? Who told you na love yourself? Anong version? Wala yan sa Word of God. Kasi alam ni Lord na kapag ginawa mo yan, na minahal mo ang sarili mo, mas magiging malungkot ka. Alam ni Lord. Anong sabi ni Lord? Love yourself? No. Ang sabi ni Lord, love God and love people. The first and second commandment. Love God, love people. Bakit love God and love people? Kasi pag minahal mo ang sarili mo, automatically, ihiwalay mo ang sarili sa Diyos at ihiwalay mo ang sarili mo sa tao. Hindi mo na mamahalin ng Diyos at hindi mo rin mamahalin ng tao. Bakit? Focus ka sa sarili mo. Kung anong tama, yun ang gagawin ko. Yung gusto ko, yun ang gagawin ko. Bakit? Focus sa sarili ko. Love yourself. Huwag mo kang pakialam. Ito ang tama sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Ganyan-ganyan. Tumatalig, gumagano yung kamay ko. Lumalabas. Christian, manindigan sa truth. Kung may hindi tama,
gawin ang tama. You are blessed pag ginawa mo ang tama. Alam mo kung bakit? Kasi yung tamang yon, ang impact hanggang eternity. Pag ginawa mo yung mali, hanggang kailan ang tagal niyan? Mahal namin ang isa't isa. Hanggang kailan yan? Sige. Sabi mo sa akin, 10 years, 20 years, 30 years, walang itutumbas sa walang hanggan yan. Wala. Wag lang makinig ng word. Wag lang maniwala. Ipamuhay mo din. Truth is not just something you believe. It's something you live. At kapag pinamumuhay mo na, ma-expose na ang sari-saring bagay na hindi tama. At kapag na-expose, it's time. I challenge you, Christian, it's time to fight for it. Ilaban mo. Alam ko hindi madali, pero ilaban mo. James chapter 1 verse 22. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Napakadali pong sabihin na I know the truth, but ang tanong ay, namumuhay ka ba talaga sa truth? Kasi kung namumuhay ka talaga sa truth, ito mangyayari. Truth transforms only when it is applied. Yan ang totoo. Hindi pag alam lang ang truth. Magkakaroon ka ng transformation kapag ina-apply mo na yung truth na sinasabi ni Lord na nakasulat sa Bible. Yun na. Magkakaroon ng transformation. Kaya sabihin mo sa katabi mo, partner! Itulak mo na konti. Partner! Sabi mo, kita ka ni Lord. Alam niya lahat. Tumatawa-tawa ka. Kita niya naman lahat. Huwag kang tatanggi. Huwag kang tatanggi. And lastly, truth must be spoken in love. Pasensya na po kayo sa mga salita ko kanina kung walang pag-ibig. Pero inunahan ko na naman kayo kanina. Mahal ko kayo, kaya ako sinasabi. Truth must be spoken in love. Ito ang problema ng Christian. Nag-spoke sila ng truth, pero wala namang pag-ibig. Anong tendency ng taong sinabihan ng truth? Ayun, lalong umalis sa Panginoon. Kaya Christian, J1 Church, tayo yung magsasabi ng truth with love. Hindi yung love, tapos saka, yung yayakapin mo, tapos sasaksakin mo sa likod. Mali. Hindi ganon. Hindi ganong love ang sinasabi ko na may truth, ha? Alam mo, ang bait mo. Hindi ganon. Ang truth must be spoken in love. Ephesians chapter 4, verse 15. Instead, we will speak the truth in love. Wow! Ganda ng verse. Growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. Sino daw ang head ng kanyang body? The church. Ang church ay hindi building, ang church ay tao. Tayo po ang church. At tayo ang inutusan ni Lord to speak the truth in love. Tayo yun. Wala nang iba pang inutusan, tayo yun. Church, if you know the truth, you live for the truth, you defeat the deceptions by God's grace, then build the right to be heard. Ano ibig sabihin nun? Sisiguraduhin natin na ang pagsasabi natin ng truth ay galing sa pusong nagmamahal. Hindi sa pusong galit. At ipapanakot niyo pa ako. Ay sabi ni pastor, masama yan. Grabe naman kayo, dinamay niyo pa ako. Ano nyo naman? Sabi mo, sabi sa word, yun na lang. Sabi ni pastor, mukha naman talaga ako dito pulis. Sino dyan nagkamali? Sino nagkasala? Hindi. Huwag niyo ipanakot. Hindi siya out of fear para sumunod siya. Gagawin niyo ang tama kasi nakaramdam siya ng pag-ibig na nanggaling sa'yo kasi nakareceive ka rin ng pag-ibig galing kay Lord. Amen? Hindi galing sa pusong galit. Hindi galing sa pusong nagmamatasa. Earn the trust to speak the truth effectively. Kailangan dumating ka sa punto na ikaw ang tamang tao na magsasabi sa kanya ng truth.
I repeat, kailangan dumating sa punto na ikaw ang tamang tao na magsasabi sa kanya ng truth. Hindi ka pa tamang tao, sabi ka na sabi ng truth. Dapat ikaw yung tamang tao. Pastor, paano pa masabing ikaw ang tamang tao na magsasabi na kanya ng truth? May sagot ako. Una, manig ka mabuti ha, paano malalaman na ikaw ang tamang tao na magsasabi ng truth sa kanya? Una, kapag nagtanong sa'yo. Kapag nagtanong, ikaw naman, hindi naman nagtatanong, hindi naman humihingi ng payo, imik ka na, sagot ka na ng sagot. Payo ka na ng payo, hindi ka naman hinihingan. Siyempre, pag tinanong ka, ibig sabihin, gusto niyang marinig ang sagot mula talaga sa'yo. Kaya pag may lumapit sa'yo, huwag mo sasabihin, kay pastor ka pumunta. Ikaw na yun, Kristiyano ka din, nakakarinig ka na ng word. Pag may nagtanong, sagutin mo. Kasi gusto niyang makarinig ng sagot galing sa'yo. Eh, pastor, wala naman ako sasabihin dun eh. Kaya bago ka sumagot, mag-pray ka muna. Sabi, Lord, I pray bigyan mo ako ng wisdom para makapagbigay sa kanya na napakagandang advice. Lord, masabi ko yung tamang word para sa kanya. Okay? Oh, alam niyo na, ang tamang tao, yung tinanong. Hindi yung, friend, ay, alam ko yan, dito ka sa akin. Hindi ka naman tinatanong eh. Okay? Pag hindi tinatanong, hindi sa'yo yun. Yung iba, kasi, hindi naman nagtatanong kamali-mali. Ano? Sabat ng sabat. Huwag kang sumagot, ano? Eh, pastor, hindi po nagtatanong. Hindi po lumalapit. Anong gagawin ko para maging tamang tao ako? O, ikalawa, i-check ang mga sumusunod. O, number 1, check your relationship first. O, ano ka ba niya? Wala lang. Wala pala eh. Ba't ka? Hindi mo na pala alam lahat. Huwag ka basta mag-a-advise. Huwag ka magsasabi ng truth. Wala ka namang relasyon sa kanya. Hindi mo pala napakain ng McDo, Jollibee. Wala man lang. Hindi ka ang tamang tao para sa kanya magsabi noon. Kasi pag nagsabi ka ng mga sasabihin mo maganda namang payo, magiging self-righteous ka lang yan. Okay? Check your relationship first. Sino ka ba? Ako ang kanyang mother. Ay, automatic. Pwede. O ano ka ba niya? Ako po ang kanyang A-group member. O A-group leader. Pwede. Pero check mo muna ha, babalansin. Number 2, pag hindi ka sigurado, may relationship naman pero parang hindi ka pa sigurado. Number 2, check your motives. Ano bang motibo mo ng pagsasabi ng truth? Magda-down ka ba? Manghuhusga ka ba? Mangpo-frustrate ka ba ng tao? Yan. Pag yan ang motivation mo, ay huwag mo itutuloy. Kawawa naman. Eh, pastor, ang motivation ko, tama talaga. Wow. O, check number 3. Kung itama talaga. Check number 3. Check your tone and timing. Check your tone and timing. Nung nagsabi ka naman, ikaw pang mas mataas ang boses, mali ang ginawa ba? Mali pa ang timing. Lungkot na ganun pa. Check your tone and timing. Number 4. Ito maganda, number 4. Sabi nyo, pastor, ano po yun? Check yourself. Magsasabi ka ng truth. Check yourself first. Madalamin muna. Kapatid, huwag ka mag-iinom. Ay, wait na pala. Hindi pa pala ako pwede. Sorry, hindi pa pala ako pwede. Check yourself! Uy! Huwag ka muna basta-basta. Atake agad! Ng truth! Friend, sumunod ka kasi sa magulang mo. Pag-uwi ng bahay. Oh, ba't ngayon ka lang? Hindi mo malaki hinugasan yung ano. Wala kang karapatan. Wala. Check yourself. Wag sabi ng truth. Masarap, maayos magsabi ng truth kung ikaw muna ang unang gumagawa. Kuhanin muna ang karapatan bago magsalita. Amen? Kaya, sa totoo lang, ini-imagine ko si Jesus at yung kanyang mga disciples eh. Imagine nyo si Jesus nung sinabi si Peter. Ano sabi ni Jesus kay Peter? Satanas!
Sino dito nakapagsabi na sa kanyang kaibigan ng Satanas? Alam niyo kung bakit ganun na ang pagsasabi niya kay Peter? May karapatan na talaga. Matindi na ang relasyon. Matindi ang motibo. Gusto talagang baguhin si Peter. Ano pa? Ganun na ang tone and timing. Bakit? May karapatan nagsalita. May karapatan ang nagsalita. Pastor, lahat ng requirement na sinabi mo, check ako. Wow, ang perfect mo naman! Okay ang relationship, check. Okay ang motibo, check. Mapaayos siya. Okay ang tone and timing, nakaready na siya, pinag-aralan mabuti, check. Okay ang sarili. Karapat dapat magsabi. Pasok ka sa number 5. Pastor, yung number 5. Are you led by the Spirit? Lalim. Pastor, ano yun? Pinag-pray mo man lang ba bago ka makapagsabi sa Kanya? Alam niyo po, meron po akong secret na sasabihin sa inyo dahil sasabihin ko na hindi na secret. Okay? Meron po akong secret. Kapag po merong magtatanong sa akin or magpapa-counsel at alam sabi, Pastor, pwede po ba kayo makausap tungkol dito? Sabi ko, sige po, mamaya pupunta po kayo sa. Alam niyo, pagkasabi pa lang sa akin noon, nagpe-pray na ako kay Lord. Lord, bigyan mo ko na sasabihin. Hindi ko alam ang sasabihin ko dito. May issue ito. Hindi ko alam ang sasabihin. Anong ginagawa ko? Nakikipag-connect agad ako kay Lord. Hinihingi ko na agad ang wisdom sa Kanya. Kasi hindi naman lahat ng problema alam ko. Kamalayon ko naman. 36 years old. Nahingi ng payo 60. Takal na itong nabuhay sa mundo Sa akin humihingi ng payo, 36. Yung isa, 63. Woo! Ano sasabihin ko dito? So si Lord ang magbibigay ng sagot sa kanya mga sabihin. Ano? Ganon. Magpe-pray ka na agad. Ihingin mo na agad kay Lord lahat ng pwede mong masabi. In short, para maging maayos kang Christian, hindi ka mahusgahan na napakatindi mo naman, napakasobra mo naman. Sige na, kami nang mali, ikaw nang tama, para hindi ka masasabihan na ganyan. Ito ang gagawin mo. We are called to balance conviction with compassion. Ibabalanse po natin Kailangan natin balansehin. Yes, alam mong mali yung ginagawa. Pero, kailangan galing sa taong nagmamahal yung magsasabi. Galing talaga. At ito po, ang paglakad sa truth. Alam nyo, everyday gagawin nyo po ito. Kahit sino po makakasama nyo dito, madami. Marami kayong makakasama. Nakita mo yung friend mo, ang daming kachat. Ba't ka kadami nito? Pili na ng isa. Pare-pares naman tao at napunta CR. Pili na ng isa. Yung pinakamahal mo na lang, okay na yon Wag na. Bago ka dumating sa pagkukorek pagsasabi ng truth kailangan nasa punto ka na ikaw ang tamang tao para magsabi sa Kanya. Amen? Balikan ko yung kauna-una kong binasang verse. Siguro hindi nyo masyadong napansin, pero may napansin po ako. Dito ko tatapusin. 3 John chapter 1, verses 1 to 4. Puntan nyo ko muna po yung verse 4 na lang. Verse 4. Alam nyo po, tuwang-tuwa po siya kay Gaius. Alam nyo kung bakit? Kasi alam niya kung saan galing si Gaius. At nakita niya itong si Gaius nanindigan sa truth. Kaya tuwang-tuwa po yung nag-alaga sa kanya. Sino po ditong nag-aalaga na may mga inaalagaan ka papalapit kay Lord? Hindi lang po pastor ang tinawag para maalagaan yung mga tao papalapit kay Lord. Lahat po tayo tinawag para dyan. To win as many as possible. To win souls and make disciples. Mag-alaga ng mga taong mailab kay Lord. Lahat po tayo tinawag. Alam nyo, ang pakiramdam po nung nag-alaga kay Gaius, tuwang-tuwa siya. Bakit? Sa wakas, yung anak niyang yon ay nanatili sa truth, nanindigan sa truth. Sobrang saya niya. May nalalapit din po tayong Moment with God Retreat. Sa November 28 and 29. Alam niyo po yung event pong yon, hindi siya ordinary event. Di ba?
Hindi siya ordinary event. Bakit? Kasi doon, yung mga alaga nyo po, dalhin nyo lahat doon. Bakit? Kasi doon, kaya yun ay moment with God, mamimit mo talaga si Lord doon sa lugar na yon, sa event na yon. Wherein, grabe ang experience na ipaparana sa iyo ni Lord. At alam nyo, ang pinakamasayang part doon, ang pinakamasayang part doon, ay yung nag-MGR, ay tatayo, at lalapit doon sa nag-alaga sa kanya, at sasabihin, salamat, hindi mo ako tinigil, hindi mo ako hinintuan, hindi mo tuloy-tuloy ka nag-follow up sa akin. Salamat ha, dahil patuloy mo akong in-invite. Napakasaya experience po nun. Napakasaya experience nun. Di ba? Mag-worship ka na. Sige. Sino po dito handang mag-walk in the truth? Sino po dito pag mali talaga? Pag hindi tama, ay hindi gagawin. Sino ditong ready na? Hindi ko po kayo nakikita araw-araw, hindi ko po kayo nasusubaybayan, hindi ko alam kanyan yung ginagawa. Pero by God's grace, ako po yung naniniwala na nung tinanggap nyo si Lord as your Lord, God, and Savior, may ginagawa na si Lord sa buhay ng bawat isa. At tayo po ay patuloy na binabago ng Panginoon. Sino pong masaya na ang lahat po ng narito ay tinanggap natin? Sa totoo lang po, tinanggap po namin kayong lahat. At alam po namin na habang kami po ay nag-share ng word, sama-sama po tayo sa church, may ginagawa na si Lord sa buhay ng bawat isa. Meron. Kasi ang Diyos na sinasamba natin dito ay buhay. Amen po? Tayo po tumayo lahat. Bago po tayo magpatuloy sa pag-awit sa Panginoon, may gagawin muna po tayo. Alam ko habang ako'y nagpe-preach, kayo tumatawa, umingiti, umi-smile. Pero ano muna natin, set aside muna natin yun ha. Doon muna tayo sa tapatan sa Panginoon. Be honest. Be honest kay Lord. Kung meron tayong ginagawa na mali, alam naman nating mali, baka pwede nating ihingi ng tawad kay Lord. Pag meron tayong ginagawa na alam mo namang hindi tama, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kung akala mo, wala nakakaalam, hindi nalalaman ng kasama mo sa bahay, huwag kang mag-alala. May isang Diyos na nakatingin. Kapag nagkakasala ka, sabi nung iba, galit daw si Lord. Hindi galit si Lord pag nagkakasala ka. Alam mo, nararamdaman ng Diyos? Naawa siya. Nalulungkot siya. Bakit? Dahil yung kasalanan na yun ay bayad na. Kaya umaasa si Lord na ikaw ay magtatagumpay sa anumang pinagdadaanan mo bilang Kristiyano. Sama-sama po tayo. Tulong-tulong po tayo. Sasambahin ng Panginoon. Lalapit kay Lord. Hindi tayo hihinto hanggat mag-glorify ang pangalan niya sa buhay natin at malampasan yung mga dapat malampasan. Alam ni Lord na hindi madali, pero huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang kasama mo. Hindi titigil ang Diyos sa buhay mo. May gagawin siya. May breakthrough ka. Kung akala mo wala ng pag-asa, huwag kang mag-alala. May gagawin ang Diyos sa pinagdadaanan mo. Kung akala mo hindi ka na makakawala sa bisyo, sa sugal, sa alak, sa sigarilyo, sa anumang bisyo, name it, huwag kang mag-alala. May gagawin ng Diyos sa buhay mo dahil pinasok na ng Diyos ang puso mo. In Jesus' name, if you want, nakilusan ni Lord ang buhay mo. Come on, church! Raise your hands! Worship the King!
Kung meron dito, na alam mo na meron kang maling nagawa o ginagawa, pwede ba humingi ka ng tawad sa Panginoon? I-recognize mo ngayon na yan ay mali. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nagkamali po ako. Lord, patawarin niyo po ako. Lord, willing po ako sumunod sa iyo. Lord, willing akong mamili. At Lord, pinipili kita. Pinipili kita, Panginoon. Yes, Lord. Suriin mo. Sino po dito mga anak? Hindi lang po sa kasalanan po ito. Mga anak na naririto, kahit pa ikaw ay tama, kahit pa meron kang alam na hindi alam na magulang mo, mga anak, ang sabi ni Lord, sundin mo at mahalin ang magulang mo. Kahit paanong dahilan mo, ito ang truth. Ang truth, igalang ang magulang. Ito ang truth. Kahit pa sabihin mo mas matalino ka, mas magaling ka, kahit pa sabihin mo na kung sino ka, sasabihin ko sa iyo, igalang mo magulang mo. Huwag kang magsikreto sa magulang mo. Umamin ka sa magulang mo. Magsabi ka ng totoo. Huwag kang magsinungaling kasi parte yun ng paggalang sa magulang. Kaya kung narito ang magulang mo, humingi ka ng sorry, kung may nagawa kang masama, ingatan mo ang bawat sinasabi sa magulang mo. Huwag mong pagtataasan ang boses. Dahil yun ang tama. Ibaba ang boses. Huwag itataas. Huwag laging galit. May utos sa magulang, sumunod agad. Yan ay parte ng paggalang. O mga anak, it's time. Humingi ng sorry sa magulang.
Kung meron tayong mga nasasabi na hindi maganda sa kanila, kung meron kang kapatid na mas matanda sa'yo, igalang mo yan. Yan ang utos ni Lord. Kung meron tayong unang igagalang, kapamilya muna natin. Kung narito ang tatay mo or narito ang mother mo, mahalin mo yan ng sobra. Kasi hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan yan nung bata ka pa. Kung kaya mong yakapin, yakapin mo yung magulang mo, kasama mo dito. Kung ikaw ay anak, huwag mahiya. Huwag kang mahiya. Okay? Huwag kang mahiya, lapit. Kung narito naman ang... O sige, yung mga anak muna. Kung narito naman yung iyong asawa, o asawang lalaki, punta mo na tayo sa asawang babae. Asawang babae, ang iyong asawang lalaki, ang head of the family. Kahit pa ikaw mas magaling, mas malaki kumita, ikaw ang mas mataas ang boses, marami sinasabi, tahimik lang asawa mo, hindi mababago ang truth na ang asawang lalaki ang head of the family. Okay? Igalang mo ang iyong asawang lalaki. At mga asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae. Mahalin mo yan. Nung nanliligaw ka, ang dami mong bulaklak at chocolate. Bakit ngayon, kahit Goya wala? Aba naman, asawang lalaki. It's time. Gumising tayo na ang truth, igalang ang asawang lalaki, mahalin ang asawang babae. Maliwanag, that's the truth. That's the truth. At ito pa ang truth. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin lagi si Lord. Yan ang truth. Kung ang mundo may pinapaunang iba sa iyo, pues, ilaban mo si Lord. Kasi sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kung marami na rin lang nagsasabi sa iyo ng truth, hindi ka pa nakikinig, ako na nagsasabi. Unahin si Lord. Yun ang truth na mananatili magpakailanman. Yung mga anak dito na wala magulang, pag-uwi nyo sa bahay, kahit hindi sa salita, pero kung kaya salita, praise God. Sabihin mo sorry at thank you. At kung kaya sa gawa, kahit hindi iniuutos, linisin na ang pinagkainan. Hindi pa kumakain, maglinis ka na. Amen? Kung gaano ka kabait sa church, mas mabait sa bahay. Kung gaano ka galang kay pastor, bless you. Mas magalang sa bahay. Amen? At by God's grace, kumanda ka. Kasi mamaya, sama-sama ang buong family mong sasamba sa Panginoon. Sama-sama sila. Father God, we thank you sa pagpapaalala sa amin na ang truth ay nagmumula sa iyong salita. Kahit ano pang dahilan namin, kahit ano pang prinsipyo ang sabihin namin, ang truth na sinabi mo sa iyong word ay hindi mababali magpakailan pa man. Ito'y mananatili, mawala man ang langit at lupa, matuyo man lahat, mananatili ang sinabi mong truth. At ang truth na yan ay nasa iyong salita. Biyayaan mo kami na maraming malaman sa iyong salita upang mabuhay kami na naaayon sa iyong word. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Palapakan po natin si Lord.